Paano kung si Zoro ay nanatili bilang isang bounty hunter at hindi sumali sa Straw Hats? Ano ang mangyayari kay Luffy at sa buong kwento ng One Piece? Magiging pareho ba ang Straw Hats kung wala ang berdeng buhok na mandirigma? Welcome sa Anisaga What If. Isa itong bagong content style na sinusubukan natin dito sa channel. Kung magustuhan nyo ang ganitong klaseng One Piece What If videos, ay comment nyo lang sa baba para mas marami pa tayong magawang ganitong content. Simulan na natin. Loro na Zoro! Ang kwento ni Zoro ay mananatiling hindi nagbabago hanggang sa Shell Island. Doon sinagip niya ang isang batang babae, ngunit naparusahan siya ng pagkakagapos sa isang poste ng isang buwan. Para masiguro na manatiling isang bounty hunter si Zoro, hindi niya nakilala si Luffy. Dahil dito, hindi napunta si Luffy sa Shell Island at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay upang maging hari ng mga pirata. Nang walang intervention ni Luffy, nanatili si Zoro na nakagapos sa poste sa loob ng itinakdang panahon. Bilang isang bounty hunter, patuloy siyang naging kalaban ng mga pirata upang makuha ang kanilang mga bounty. Sa kalaunan, muling nagkasama sina Zoro, Johnny at Yosaku, dalawang iba pang bounty hunter na naging kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, hindi sila kasing galing ni Zoro. Walang masyadong nakakapanabik na nangyari isang lalaki lamang na may 3 espada na kumikita sa panghuhuli ng mga pirata. Ngunit matatapos na ang simpleng pamumuhay na ito pagkatapos ng isang misyon. Matapos tapusin ang isang trabaho, nagdiwang sila sa isang restaurant na tinatawag na Barati. Ang restaurant na ito ay ang lugar kung saan nagtatrabaho si Sanji. Habang kumakain sila, inatake ang restaurant ni Don Krieg. Dumating si Mihawk at sa halip na labanan ang mga pirata, hinamon ni Zoro si Mihawk sa isang duelo. Ngunit natalo si Zoro tulad ng sa orihinal na kwento. Pagkatapos ng insidenteng ito, umalis si Mihawk at nakuha ni Don Krieg ang pagkakataong ipagpatuloy ang laban. Sa pagkakataong ito, si Sanji na lang ang natitirang malakas na mandirigma dahil sugatan si Zoro at wala si Luffy sa kwentong ito. Dahil dito, unti-unti silang napapaligiran at napipilitang umatras. Inutusan ni Zeff si Sanji na umalis kasama sina Johnny, Yosaku at Zoro. Sa huli, umalis si Sanji kasama sila. Pagkatapos nilang makapagpahinga, gumawa sila ng plano para bawiin ang Barati. Kahit na ayaw ni Zoro, pinilit siya ni Sanji dahil hindi pa niya nababayaran ang kinain niya. Pinlano nilang salakayin ang Barati sa gabi habang lasing at tulog ang mga pirata. Sina Sanji at Zoro ang sasagupa kay Don Krieg, habang sina Johnny at Yosaku ang magpapalaya sa mga bihag na chef. Matapos gumaling ang kanilang mga sugat, sinanay nila ang kanilang mga sarili bago isagawa ang plano matagumpay nilang nasalakay ang Baratie at napalayas ang mga pirata. Sa kabilang banda, natagpuan ni Zoro at Sanji si Don Krieg at nagsimula ang laban. Bagaman mahirap ang laban, nagtagumpay sila at nabawi ang Baratia. Bilang pasasalamat, sinabi ni Sanji na hindi na kailangang magbayad ni Zoro at maaari niyang kunin ang mga bounty ng mga pirata. Pagkatapos nito, hindi na nag-imbita si Sanji kay Zoro na maging isang cook at hindi rin niyaya ni Zoro si Sanji na maging isang bounty hunter. Naghiwalay ang landas nila at nagpatuloy si Zoro sa kanyang paglalakbay ng mag-isa upang maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Sa wakas, naglakbay si Zoro patungong Logtown upang bumili ng mga bagong espada. Nagawa niyang makuha ang Sandai Kitetsu at Yubashiri tulad ng sa orihinal na kwento. Naisip ni Zoro na oras na para maglakbay sa Grand Line, ngunit hindi niya alam kung paano. Sa huli, sumali siya sa isang grupo ng mga bounty hunter na papunta roon. Dumating sila sa Whiskey Peak at doon niya napagtanto na ang mga tao doon ay mga miyembro ng Baroque Works na dati nang nagtangkang kunin si Zoro bago niya nakilala si Luffy. At kahit binigyan siya ng mataas na posisyon, tumanggi siya at sa huli pinatay niya ang lalaki. Ngayon, napaligiran siya ng buong organisasyon, ngunit dahil ito si Zoro na pinag-uusapan, naisip niyang ito na ang perpektong pagkakataon upang subukin ang kanyang kakayahan. Ibinunyag niya ang kanyang pangalan na alam niya ang katotohanan tungkol sa kanila at handa siyang labanan ang sino mang hamunin siya. At talagang nagtrabaho ito. Ibinunyag ng lahat ng mga bounty hunter ang kanilang mga sandata at tunay na pagkakakilanlan. Sa simula, isa-isa silang nakipaglaban sa kanya, ngunit matapos mapagtanto na tinatalo niya ang bawat isa na pumila upang labanan siya, sabay-sabay silang sumugod kay Zoro. Hindi man lang siya nag-atubili at patuloy lang sa pakikipaglaban. Pati na ang madre at batang lalaki na nagtangkang lokohin siya ay pinatumba niya. Habang tinatalo niya ang karamihan sa mga bounty hunter, dumating si Mr. Five dahil sa bagong banta at dahil natuklasan na ang tunay na pagkakakilanlan ni Vivi, nakiusap si Igaram kay Zoro na protektahan siya. Tumanggi si Zoro sa una dahil wala siyang pakialam, ngunit inalok siya ng napakaraming pera ni Igaram kaya tinanggap na lang niya ito. Are we all
all of you! Daddy, chill. What the hell is even that? Iniisip na makakatulong ito sa kanyang paglalakbay. Nakipaglaban siya kay Mr. Five at Miss Valentine. Nang mag-isa sa huli ay nagtagumpay laban sa kanilang dalawa kahit na medyo nasugatan siya. Sa huli tinanggap niya ang pera mula kay Igaram at sa tulong ni Vivi, nag-hire sila ng isang pribadong barko na magdadala sa kanya sa Sati Archipelago. Habang nasa paglalakbay, isa pang nakakainis na tao ang dumating, si Miss All Valentine. Nagkaroon sila ng maliit na away at pagtatalo, ngunit agad din siyang umalis at hindi na muling nakita. Sa panahon na ito, dahil hindi nakilala ni Luffy si Vivi, maaari nating ipalagay na matagumpay na nakuha ni Crocodile ang Alabasta at hindi itinuloy ni Robin ang kanyang mga plano at maaaring nahuli ng world government. Nakakabaliw isipin dahil ang presensya ng Straw Hat ang siyang nagpalaya sa kabuuan ng Alabasta. Si Nami ay maaaring nanatili rin sa Arlong Park at naging isa sa mga tauhan ni Arlong. Habang patuloy na inaapi ang kanyang nayon, maaaring nakilala ni Luffy si Usopp ngunit pareho silang hindi mapapalayo. Naglakbay si Zoro sa paligid ng Grand Line at sa huli ay nakarating sa Sabadi Archipelago. Ngunit dumaan siya sa maraming ibang lugar, kadalasang nakikipaglaban sa mga pirata at kumukuha ng kanilang mga bounty. Kahit naligtas siyang nakarating doon, ang mga kasanayan ni Zoro ay hindi kasing galing ng sa orihinal na timeline dahil hindi siya nakipaglaban sa mga kilalang kalaban tulad ni Nakaku at T-Bone at pinalampas ang buong Thriller Bark saga at iba pa. Ibig sabihin din nito na hindi nakilala ni Zoro si Ryuma at hindi nakuha ang Shisui. Hindi lamang hindi lumago ang kakayahan sa espada ni Zoro, kundi pati na rin ang Shisui, isa sa kanyang mga pangunahing sandata, ay hindi na pa sa kamay niya. Magkakaroon ito ng napakalaking negatibong epekto sa kung paano niya haharapin ang mga sitwasyon dahil may pagkakataon na ang kanyang pag-iisip na makuha ang titulo ng pinakadakilang espadahan sa mundo. Anuman ang mangyari ay maaari ring naapektuhan. Gayunpaman sa panahon ng traveling arc, walang gaanong nangyari na isang masamang tanda at sa huli ay hahantong ito sa pinakamalupit na mga pangyayari sa susunod na arc. Kung napanood mo ang One Piece o nabasa ang manga na inaasahan kong ginawa mo, malalaman mo na ang Sai Archipelago ay isang napakahalagang destinasyon para sa world government kung saan maaari ring matagpuan ang mga world nobles. Nagpasya si Zoro na oras na para kumuha ng pagkain at bumili ng inumin pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ngunit naligaw siya tulad ng sa orihinal na timeline. Dumating siya sa isang lugar kung saan may isang celestial dragon, si Charlos, na gumagawa ng hindi etikal na mga bagay sa kanyang mga alipin at inaapi rin ang lokal na populasyon. Nagtataka si Zoro kung bakit walang ginagawa ang mga tao upang tulungan ang mga taong iyon. Lahat ay nakatingin sa kanya habang si Zoro ay naglalakad sa gitna ng kalye patungo sa Celestial Dragon na walang iniisip. Diretsong ininsulto ni Zoro si St. Charlos na nag-prompt sa lalaki na barilin siya agad. Bilang tugon, instinctively umilag si Zoro at dinukot ang kanyang espada. Hindi tulad ng sa orihinal na timeline, hindi siya naitulak ni Bonnie. Huli na siya at hindi mabilis na nakapag-react. Agad na pinutol ni Zoro ang Celestial Dragon at ang lahat ng nasa eksena ay nagulat. Nagsimulang magtakbuhan ang mga mamamayan papasok ng kanilang mga tahanan at nilock ang kanilang mga pinto habang ang mga pirata na naroroon ay nagpasya na pinakamahusay na tumakas. Sa pagkamatay ng Celestial Dragon, tumugon ang world government ng napakalakas na puwersa kaya't agad na napaligiran ang Sati Archipelago ng mga barko at marines. Dumating ang libu-libong sundalo kasama ang 200 matataas na opisyal at maging ang mga vice admiral. Ngunit ang pinakamasama sa sitwasyon na ito ay ang pagdating ng isang admiral at wala nang iba kundi si Kizaru. Kasama ang mga marines, binagsak nila ang buong isla upang hanapin si Zoro. Dahil sa kanyang mga aksyon, lalong napilitang mag-commit ang world government ng mga kasuklam-suklam at mapang-aping mga gawa laban sa mga mamamayan ng Sati Archipelago upang mahanap siya. Nagpasya si Zoro na oras na upang ipakita ang kanyang sarili at lumaban palabas. Una niyang pinutol ang isang buong squad ng Marines at gumawa ng daan patungo kay Kizaru. Umaasang makalabas ng pabilog, ngunit dahil sa kanyang kasalukuyang kasanayan at sa malaking agwat ng kapangyarihan na namamagitan sa kanila, hindi makausad ng malayo si Zoro at hinarang siya ng admiral. Naglaban sila at kahit na ibinigay niya ang lahat, hindi niya magawang saktan si Kizaru dahil agad itong nag-transform sa liwanag. Napaligiran din siya ng mga Marines kaya sa halip na tumakas, napaligiran si Zoro. Pagod na si Zoro at nilalaro lang siya ni Kizaru. Walang natitirang stamina at ang kanyang mga sugat ay sumisip-sip ng bawat huling patak ng enerhiya na natitira sa kanya. Natalo si Zoro sa laban. Nahuli siya ng mga Marines at sa huli ay nabitanggo sa Impel Down. Bago siya ipatupad, isang kahilingan ang dumating mula sa
sa pinakamalalim na mga organisasyon sa loob ng world government na iniutos na siya ay dalhin sa God's Knights headquarters. Doon binigyan si Zoro ng pagpipilian ni Figler and Garling, sumunod sa kanya at sumali sa kanilang rango o siya ay papatayin agad. Wala nang ibang pagpipilian, sabihin nating sumang-ayon si Zoro na maging miyembro ng God's Knights. Habang nagsimula ang kanyang pagsasanay, walang duda na siya ay isang umuusbong na bituin. Mabilis siyang naging isang tanyag na figura at dahil sa kanyang likas na potensyal, naging kanang kamay siya ni Figureland. Ngayon alam mo kung ano ang mas maganda. Gagawin nating mas kapanapanabik ang mga bagay at sabihin nating si Luffy ay talagang nakaligtas, nakarating sa Grand Line, natalo ang mga kalaban na dapat niyang harapin at sa huli ay natalo ang dalawang emperador at nakuha ang Gear 5. Ngunit sa timeline na ito, may ilang mga pagbabago pagdating sa kanyang mga kasama at ang nakikita kong mananatili sa kanya ay sina Nami, Usopp, Chopper, Frankie at marahil si Brook. Bilisan din natin ang kwento at isipin na ito na ang huling digmaan sa One Piece. Si Luffy kasama ang kanyang mga kakampi, ang Whitebeard Pirates, Red Hair Pirates, Giant Pirates, Great Straw Hat Armada at marami pa ay dumating upang harapin ang mga Admirals, Gorosei, Marines at God's Knights. Sa puntong ito bilang Vice Commander ng God's Knights, narating na ni Zoro ang kanyang tugatog, ngunit hindi nagbago ang kanyang estilo ng pakikipaglaban at nananatiling tatlong espada pa rin ang kanyang pangunahing teknika. Nagsimula ang labanan at ang dalawang panig ay nagtagpo sa isang monumental na labanan na yayanig sa buong mundo. Dahil nananatili ang kanyang personalidad, sinugod ni Zoro si Luffy na naka-activate ang Gear 5. Iniisip niya na kung mapapatay niya ang tinaguriang Pirate King, maaari na niyang makamit ang titulo bilang pinakadakilang espadahan sa buong mundo. Habang pinapalo ni Zoro si Luffy, naging malambot ang kanyang espada at unti-unting kinain siya ng Chun Force. Ang kanyang atake ay walang nagawa kundi pinasabog si Luffy at sa pag-ikot nito, tinamaan siya ni Luffy ng suntok diretso sa tiyan ni Zoro na nagpatuon sa kanya at nagpakita ng isang cartoonish na ouch face. Nagpatuloy ang kanilang duelo at pinilit ni Zoro na gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake, ang King of Hell, Three-Sword Serpent, 103 Mercy's Dragon Damnation. Naniniwala siyang ang bawat patak ng sakit at pagdurusa ay nagdala sa kanya sa puntong ito at ang ataking ito ay magpapasiya sa kanyang buong pamana. Sumugod siya pasulong at upang sagutin ang hindi kapanipaniwalang malakas na kakayahang ito, ginamit ni Luffy ang Badrangan at naging kanyang kamao ang langit. Nagsalpukan ng dalawa at lumikha ng pagsabog na napakalaki na karamihan sa mga mababang ranggo na sundalo. Sa labanan ay napalipad sa shockwave na wala ng malay dahil sa napakalakas na Conqueror's Haki o pareho. Nang humupa ang alikabok, baluktot ang mga espada ni Zoro at nakahandusay siya sa gitna ng isang malaking hukay. Natalo siya ni Luffy, ngunit bilang patunay ng kanyang lakas, kahit na naka-activate ang Gear 5, nag-iwan siya ng peklat sa mga kamao ni Luffy. Hindi niya maaabot ang kanyang layunin na maging pinakadakilang espadahan sa buong mundo kahit na naging miyembro siya ng God's Knights. Tungkol naman sa huling labanan, iyon ay isang what if na para sa ibang pagkakataon. Siguraduhing mag-subscribe at ismash ang like button, marami pang videos na darating.